Hindi lamang likas na yaman ang ipinagmamalaki ng Pangasinan. Dahil sa bawat produktong gawa sa lalawigan ay nakaukit ang sipag ng mga magsasaka, husay ng mga lokal na negosyante at malasakit ng isang pamahalaan na patuloy na lumilikha ng mga oportunidad para sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa pamamagitan ng iba't ibang programa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, sa pangunguna ni Governor Ramon Monmon V. Vico III, mas maraming negosyong lokal ang nabibigyan ng pagkakataong makapasok sa mas malalaking pamilihan, mula sa lokal hanggang sa pandaigdig ng merkado. Ito ang kwento ng mga Pangasinenseng nagpapatunay na ang Tatak Pangasinan ay simbolo ng kalidad, inobasyon at tagumpay. Gaya ng Dimalupig and Gabriel Food Products Trading na nagpo-produce ng mga produktong gawa sa tubo, gaya ng malinamnam na suka. Nagsimula lamang bilang isang thesis project ng isang estudyante ang Dimalupig and Gabriel Food Products Trading. Layunin nitong makalikha ng produktong may dagdag na halaga mula sa tubo habang tinutulungan ang mga magsasaka. Mula sa simpleng ideya, unti-unti itong naging isang lumalagong negosyo. Ngayon, ang kanilang mga produktong gawa sa sugarcane ay hindi lamang matatagpuan sa Pangasinan, kundi na ipapadala na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging abroad. Ayon kay Samari Velasco, admin ng kumpanya, hindi naging madali ang kanilang pagsisimula. Ang challenge po talaga nakikita ko is financial, ma'am. Kasi nag-start po talaga si ate na wala. Nag-start po talaga siya na yung mga binibenta niya, isinihiram po niya sa mga farmer. And then kapag nabenta po niya, doon po siya magbabay sa mga farmers. Ngayon, ma'am, nag-start po siya sa mga containers. Ngayon, ma'am, meron na po kaming 500 drums po ng mga sugarcane juices na fine-ferment po namin. Sa kabila ng kakulangan sa puhunan, hindi sila sumuko. Mas pinili nilang palakasin ang ugnayan sa mga magsasakang katuwang nila sa bawat hakbang ng produksyon. Laki naman po kami sa bukid, nakikita po namin yung mga struggles ng mga farmers. So talagang yung aim po namin at vision po namin is matulungan po sila. Hindi lang po kami yung lalago, kundi kasama po ang mga farmers na katuwang po namin sa aming negosyo. Ang pagtutulungang ito ang naging pundasyon ng kanilang paglago. Mas lalo pa itong napalawak nang mabigyan sila ng pagkakataong lumahok sa International Food Exhibition o IFEX Philippines sa tulong ng Department of Trade and Industry at ni Governor Ramon Monmon V. Vico III. Sa pamamagitan ng naturang International Trade Exhibition, na ipakilala nila ang produktong Pangasinense sa mas maraming local at international buyers. Wala po na binagyan niyo po ng opportunity ang aming produkto dito po sa Dimalupig ang Gabriel na makapasok po sa IFEX na hindi lang pong pang Pilipinas kundi pang international na po ang mga produkto ng Pangasinan at para po makatulong sa aming mga MSME at mga kapwa farmers po namin. Marami pong salamat sa tulong po ninyo. Sa tulong po ninyo na nasa-showcase po namin ang mga produkto ng Pangasinan na hindi lang po dito sa Pilipinas kundi pwede po natin ipanlaban sa buong mundo. Sa probinsya pa rin ng Pangasinan, may isang samahang patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay para na rin sa mga magsasaka. Mahigit 5 dekada nang nagsisilbi sa komunidad ang Bantog Samahang Nayon MPC sa Asinggan. Mula sa isang maliit na samahan ng mga magsasaka noong 1970, isa na ito ngayon sa mga kilalang producer ng mga produktong mula sa gatas at karne ng kalabaw. Layunin ng kooperatiba na mapataas ang kita ng kanilang mga miyembro sa pamamagitan ng value-added products. Alam naman po natin na ang mga farmers ay nahihirapan when it comes sa kanilang pamumuhay po, especially sa pagbebenta po ng mga products nila. Ngunit dumating ang pandemya. Umabot sa puntong 10,000 piso na lamang ang natitirang pondo ng kanilang kooperatiba. Sa gitna ng krisis, dumating ang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Sa suporta nga ni Governor Vico III, nabuo ang carp tindahan at nabigyan sila ng panibagong pagkakataong makabangon. Sa meat and everything, sa drinks naman po, meron na din po kami. And si DAR po, nagbigay po siya ng mga madami pong machines. Si DA, financial support, madami po kaming nakuha sa kanilang suporta na nakatulong po ng malaki sa aming mga farmers po. Hindi rito nagtapos ang suporta. Sa pamamagitan din ng pagsama sa kanila sa IFEX Philippines, nagkaroon sila ng direktang ugnayan sa mga buyer at distributor mula sa iba't ibang panig ng bansa.
Sa ngayon, ma'am, may mga kinakausap kami na mga interested investors and reseller na hopefully magustuhan nila yung product namin and madala nila dun nga sa Manila. Maraming salamat po sapagkat nabigyan po kami ng opportunity, malaking oportunidad na makilala pa po yung aming mga product. Especially, nagpapasalamat po yung aming mga farmers sapagkat ngayon po na ano na po namin, na susubaybayan na niyo po kami sa mga ganitong products po. Hindi niyo po kami pinapabayaan. Dati po kasi ang mga farmers natin, farmers lang. Nandun lang po sila. So ngayon po, unti-unti na po nating na-achieve na dapat ang mga farmers talaga ang inaalagaan ng ating mga gobyerno. Mula naman sa Barangay Dilan sa Pusurobio, ginawang oportunidad ni Alma Andrea Lopez ang malikas na materyales na ratan at buri. Noong 2021, sinimulan niya ang paggawa ng mga handcrafted chandelier at home decor na ngayon ay kinikilala dahil sa kanilang kalidad at kakaibang disenyo. Nag-umpisa kami sa ganitong negosyo kasi nga dito sa Barangay Dilan, Pusurobio, dito talaga ang pinaka-main trabaho po nila is gumawa ng mga handicraft basket. Ngayon, nakitaan ko sila ng magandang potensyal, tinry kong i-offer sa market. Sa pamamagitan ng mga pagsasanay sa ilalim ng Project Bound, mas napaunlad pa niya ang kanyang mga produkto. Kalaunan, nabigyan din siya ng pagkakataong lumahok sa mga trade exhibitions tulad ng Manila Fame. Dito mas sumawak ang merkado ng kanyang negosyo. Ang una, quality. Quality yung the way silang gumawa, 100% handmade. Yung mga produkto na since noon pa na nakakapunta na ng Japan, ng London, iba't ibang bansa na rin ang napuntahan yung export. Hindi lamang pagpupondo o pagsasanay ang isinusulong ni Governor Ramon Monmon V. Gico III. Layunin din itong buksan ang mas malalaking merkado para sa mga lokal na MSMEs. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, aktibong naisasama ang mga Pangasinan MSMEs sa mga pangunahing trade exhibitions tulad nga ng IFEX at Manila Fame kung saan nagkakaroon sila ng pagkakataong makipag-ugnayan sa mga institutional buyers, exporters, investors at international partners. Ang parehong atikain ang naging sentro ng mensahe ng gobernador sa ASEAN MSME 2026. Our goal has been clear: to help Pangasinan entrepreneurs move beyond local market and gain access to national and international opportunities. Patunay ang mga naging resulta. Mula taong 2023 hanggang 2025, umabot sa mahigit 1.5 milyon ang direct sales ng mga MSMEs ng Pangasinan mula sa kanilang paglahok sa iba't ibang trade fairs. Samantala, higit 56 milyon naman ang halaga ng mga booked orders. Patunay na lumalawak ang merkado at tumataas ang kumpiyansa ng mga mamimili sa mga produktong gawa ng mga Pangasinense. For many of them, participation in Manila Fame and IFEX was their first exposure to national and international markets. They realized that products made in Pangasinan could compete globally. Ang tagumpay ng isang MSME ay hindi lamang nasusukat sa dami ng produktong na ibebenta. Nasusukat din ito sa dami ng pamilyang nabibigyan ng kabuhayan, mga magsasakang natutulungan at mga pangarap na natutupad. Sa patuloy na pagbibigay ng pagsasanay, market linkage at pagdadala sa mga lokal na negosyo sa mga prestihiyosyong trade exhibitions, ipinapakita ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan na tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagbibigay ng pagkakataon sa sariling mga mamamayan. At habang patuloy na nakikilala ang mga produktong may tatak Pangasinan sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, lalo ring pinatutunayan na ang galing ng Pangasinense ay handang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Tatak Pangasinan, galing ng Pangasinense.